Isang napakagandang umaga sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa umagang ito, mag-update lang po tayo no, sa ating 19 days old na kamatis. So ito na po mga ka-farmers, nakaka-recover na po siya yung time na nanalasa si Bagyong Inday. Kasi alam yung mga ka-farmers, abot ng isang linggo hindi pa namin nadidiligan ng fertilizer. So sobrang dilaw niya. So yung napansin at nakita ko, parang naano ako mga ka-farmers. So muntik akong nakapagdesisyon na dadaanan na lang ulit ng tiller. Pero dahil may kunting alam tayo mga ka-farmers kung paano tayo magpaparecover sa mga na-stress ng tanim, ay ginagawa po natin mga ka-farmers ating tanim. Kaya ngayon ito na po sila. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, yung ano natin is maraming namamatay kaya pinapahulipan. So pansin natin may mga malalaki, may mga maliliit, pero sa awa ng Diyos mga ka-farmers, ganito na sila oh. Yan, maganda na at malalaki na. Okay, so share ko lang po sa inyo mga ka-farmers kung paano po natin to ginagawa ng paraan o solusyon para makaka-recover siya. So una-una mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, after 3 days kung wala ng ulan, so ibig sabihin umaraw na, nagpapadilig tayo ng fertilizer. So sa pagdilig natin ng fertilizer mga ka-farmers, sinabayan natin diretso no ng Neb Ultra para po sa mga ugat niya mga ka-farmers. So pangalawa, dilig ng fertilizer mga after 1 week, kasi 3 days yung nawala ang ulan, nagpapadilig ng fertilizer na may Neb Ultra. Din sa susunod, yung nakarang araw, pang-apat na araw ngayon ang nakalipas, ay nagpapadilig din tayo ng fertilizer na may APSA 80. So yun po mga ka-farmers ang ating ginagamit para makapag recover ang ating tanim. So ngayon mga ka-farmers, ganito na sila mga ka-farmers oh. Napakaganda na no, sa hindi na ano, kasi may mga maliliit dito mga ka-farmers. Ito po ay hulip no, mga hulip sila. Yan. So ang hindi namamatay sa ulan na 4 na araw, malapit mag isang linggo, pero ang 4 na araw, 4 na gabi, tuloy-tuloy mga ka-farmers, walang tigil. Hindi naman masyadong malakas pero nakaka-apekto din kasi palaging basa ang lupa. So yun ang ating ginagawa no, nagpapadilig lang ng fertilizer na may kasamang Neb Ultra. So sa isang drum naglagay lang po tayo ng 60 ml no, sa Neb Ultra, and then sa APSA 80 naglagay lang po tayo ng 50 ml, and then nag-spray po tayo mga ka-farmers ng mga biostimulant, yung pang anti-stress. So yun ang ating ginagawa mga ka-farmers pag wala ng ulan, nag-spray. After 3 days yun, pinapadiligan natin ng fertilizer. So inulit natin mga ka-farmers 3 to 4 days lang no, sa pag-spray sa ating mga biostimulant mga ka-farmers. So ano po ang ginagamit natin mga ka-farmers? Ang ginagamit po natin na mga biostimulant mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo. Kung available sa inyo ang Ambition, pwede. Kung available sa inyo ang Cogen, pwede. O ang Smart, pwede. So ang ating ginagamit mga ka-farmers, ano po, ano tayo ng Nutriplant AG no, yun ang ating ginagamit. And then mga ka-farmers, mga ka-viewers, ito na sila ngayon ang resulta no, na na-applyan natin ng mga biostimulant. So yung foliar naman mga ka-farmers, pwede na naman natin i-insert yung mga foliar na pang maintenance natin dito. Ayan na, napakaganda. Tapos mga malalaki na po sila mga ka-farmers oh. Yan oh. Okay, share ko lang po dito ang planting distance simula sa isang linya papunta din 2 meters. Ang health to health mga ka-farmers, simula dyan papunta dyan ay kalahating metro o half meter. So yun po ang pagitan mga ka-farmers sa isang puno papunta sa isang puno. Sa rotoro, sa isang linya papunta sa isang linya, 2 meters. So yun po ng mga ka-farmers. So nabanggit ko na sa nakaraan kong vlog mga ka-farmers na may dalawang paraan tayo no, sa pagtatanim ng talong, kamatis, atsal, siling sigang. Ang atsal mga ka-farmers, yun ang termino sa amin sa Bisaya, pero bell pepper or lara sa Tagalog. So yun po ng mga ka-farmers. May dalawang paraan tayo. So pag halimbawa i-apply natin to, pwede. So kung late ka mga ka-farmers, kasi ang punla mo pwede nang itanim, diretso mo lang itanim, tapos ang fertilizer at saka ang ipot huli na. Pero pag mataas ang panahon, oras mo, kasi inaantay mo pa ang
inaantay mo pang lumaki ang mga punlang pananim mo, pwede ka mga ka-farmers, mga ka-viewers, magbutas, maglagay ng fertilizer at ipot. So ang butas ang lalim ay 6 inches, and then lagyan mo ng fertilizer 10 hanggang 20 grams sa bawat butas, no? And then ipot ng manok. Pagkatapos mga ka-farmers, takpan mo ng lupa sa kapal ng mga 2 inches, hayaan mo lang ang ugat ang makakarating sa fertilizer at saka ipot na pinuputing mo. So yun po ang tinatawag nating basal application at saka diretsong tanim. Yun po mga ka-farmers ang dalawa nating paraan, basal application at saka ang isa diretsong tanim. So yun po, sana may natutunan po kayo mga ka-farmers sa ibinahagi natin sa umagang ito. So yun lang ang ma-share at may i-update ko sa inyo, yung magandang pag-recover, no, sa ating mga kamatis. So ngayon punta ako doon mga ka-farmers sa taniman ng talong para ma-check at makita po natin. So 14 days na mga ka-farmers ang ating talong, kaya papunta ako doon. So mamaya mga ka-farmers, wala po tayo sa farm, no, kasi may training tayo doon sa organic. So kapon nagpunta tayo, ngayon ang pangalawang araw. So pasensya na po tayo sa inyo. Yan mga hulip yan mga ka-farmers, nag-recover na, maganda na. Yan. Yan na sila. Nakakatuwa ng tingnan. So may mga poste na mga ka-farmers pero hindi pa na-align. So kahapon uulan na naman din eh. Kaya ang daan natin ganito kaputik. Yan. Maganda na, tingnan. Kasi malalaki na ang kanilang mga puno. Mga malalaki na sila. May bulaklak na mga ka-farmers ang ating mga kamatis. Okay, so bago tayo magtapos mga ka-farmers ating update, no, sa ating kamatis, mega love shout out sa lahat nating mga bagong subscriber at saka sa mga subscriber natin na matagal na nakasubaybay at nakapanood palagi sa ating mga video tutorial, no, sa YouTube. So sa inyong lahat na mga viewers, commentator, sharer, maraming salamat po. Kasi kung hindi po sa inyo mga ka-farmers, hindi ko po maaabot, no, ang 17,000 subscriber. So maraming salamat po, no, ganyan nakadami ang ating subscriber nang dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting YouTube channel. Okay, yun na po siguro. Bye bye and God bless. Ako na po yung magpapaalam mga ka-farmers kasi may mga gagawin pa po tayo, no. Yan, napakaganda ang tubo mga ka-farmers.